5 taon nang mag-asawa sina Vanessa at Ronald. Pero sa kabila ng kanilang pagsasama, wala pa rin silang anak. Pilit mang intindihin ni Vanessa ang sitwasyon, ramdam niyang lumalamig na ang pagmamahal ni Ronald sa kanya. Hindi na nito binibigyan ng oras ang kanilang pagsasama, laging abala sa trabaho, o kung saan-saan nagpupunta. Isang gabi, habang tahimik, silang nagsasalo-salo ng hapunan, bigla na lang nagsalita si Ronald. Vanessa, may kailangan tayong pag-usapan. Kinabahan si Vanessa, kaya't sinubukan niyang itago ang kanyang pag-aalala. What it is, Ronald? I want to break up with you. Hindi na kita mahal. Parang binagsakan ang langit at lupa si Vanessa. Ano, Ronald? Anong sinasabi mo? Matagal ko nang kiniisip to, Vanessa. Hindi na tayo masaya. Alam mong wala na tayong patutunguhan. Ganun na lang ba? Because I can't give you a child. Iwan mo na ako? Hindi lang yon, Vanessa. May iba na akong mahal. Ronald, akala ko kakayanin natin. Sabi mo walang makakapaghiwalay sa atin. Nagbago na ang lahat. I'm sorry. Walang nagawa si Vanessa kundi tanggapin ang mapait na katotohanan. Sa kabila ng kirot-pot na nararamdaman, pinalaya niya si Ronald at pumayag na magpa-divorce. Pinilit niyang intindihin ang sitwasyon, kahit pa. Pakiramdam niya ay pinagsakluban, siya ng langit at lupa. Makalipas ang ilang linggo, habang pinipilit bumangon, mula sa pagkakalugmok, isang balita ang dumurog muli sa kanyang puso. Sa isang pag-uusap kasama ang kanilang mga mutual na kaibigan, nalaman niyang may bago ng kasintahan si Ronald. Vanessa, alam mo ba kung sino yung babae? Sino? Si Patricia? Ano, si Patricia? Yun best friend ko? Hindi ako makapaniwala. Pasensya ka na, Vanessa. Alam kong masakit, pero totoo. Nakita ko sila at magkasama. Mukhang matagal na bod silang may relasyon. Napayuko si Vanessa pilit itinatago ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Hindi niya inakala na ang 2 taong pinakamalapit sa kanya ang siyang magbibigay tsanseng matinding sakit. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang magpakatatag. Hindi niya alam kung paano, pero alam niyang kailangang magpatuloy. Isang hapon, nagpunta si Vanessa Bot sa isang mall para maglibang. Sa kasamaang palad, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya sina Ronald at Patricia but namasayang namimili. Nang makita siya ni Ronald, agad siyang binati nito. Vanessa, kamusta ka? Ngunit bago pa makasagot, si Vanessa sumingit si Patricia. Oh, Vanessa. Why are you sad? Kung naging mabuting asawa ka lang, siguro may masayang pamilya ka na ngayon. Napalunok si Vanessa. Ngunit bago pa lumala ang pang-aapi, umay isang pamilyar. Natinig ang sumingit. Excuse me. Matapang na sabi ng isang gwapo at may karismang lalaki. Siya si Alexander Monteverde, mayaman, gwapo at isang kilalang bilyonaryo. Vanessa, I've been looking for you for a long time. Alexander? Yes, love. Sagot nito, sabay hawak sa kamay ni Vanessa. Sino sila? Napahiya sina Ronald at Patricia nang mapagtantong kaharap nila ang isa sa pinakamaimpluwensyang tao, Bart, sa bansa. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Pasensya na, Vanessa. Alis na kami. Nang makaalis na sina Ronald at Patricia, nagpasalamat si Vanessa at kay Alexander. Thank you, Alexander. Pero bakit mo ako tinulungan? Dahil kailangan din kita. Napipilitan akong maghanap ng mapapangasawa. Paulit-ulit na akong kinukulit ng mom ko na gusto na niyang magkaapo. And ikaw, Vanessa, ang naisip kong maging perpektong asawa. Pero Alexander, hindi mo ako kilala. At hindi rin kita mabibigyan ng anak. Subukan natin magpa-check up tayo. Pumayag si Vanessa at nagtungo sila, sa isang espesyalista. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang resulta. Positibo. Pareho silang dalawang may kakayanan magkaanak. Napaluha si Vanessa. Ibig sabihin, nagsisi ako sa sarili ko ang walang dahilan. O baka naman si Ronald ang may problema. Ngayon, Vanessa, handa ka na bang magsimula muli? Oo, Alexander. Handa na ako. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong napalapit si Vanessa kay Alexander. Hindi nagtagal, inalok siya nito ng kasal at buong puso, niyang tinanggap. Habang nasa altar, maluha-luha si Vanessa, habang pinagmamasdan ang lalaking tunay na nagmahal sa kanya. Hinawakan ni Alexander ang kanyang kamay at bumulong. Vanessa, simula na ngayon at magpakailanman. I'll promise, I will love you forever. Alexander, ikaw ang dahilan. Why I learned to love again. You are the answer to my prayers. Hindi nagtagal, biniyayaan sila ng isang anak, isang pangarap na, matagal niyang inakala na, hindi na matutupad. Sa huli natutunan ni Vanessa
na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga pagkukulang, kundi sa kakayahang tanggapin at ipaglaban ang isa't isa. At sa piling ni Alexander, natagpuan niya ang pag-ibig na matagal niyang hinahanap. Dahil ang tunay na patadhana kailanman ay hindi maaaring mapigilan.